Nakitawan na rin si Gavi na may nanunukso ng mga mata sa kapatid na si Brixton. Hindi naman yan pinansin ng kapatid dahil nakatingin lang siya sa mukha ng kanyang ama na parang maiiyak. Yung itsura nito ay parang nagpipigil lang ng luha dahil nahihiya sa kanyang mga kasama dito. Hay nako mama, miss ka lang ni Gaston kung kaya ganyan ang pinagsasabi niya. Salo ni Nati na lumapad pa ang ngiti. Kung walang mga bata ngayon baka umiyak na yung si Gaston. Sinama na siya ni Gaston ng tingin. Hindi siya pinansin ni Nati at nilingon ng panganay. Brixton, baka gusto mong ipakilala si Seska sa Lola Josefina mo. Hawak ang kamay ni Seska ay malapad nang ngumiti si Brixton. Lola, kailangan ko pa ba siyang ipakilala sa'yo? Kilala mo na siya eh. Pabebing wika ni Brixton na animoy totoo talagang kausap niyang matanda sa kanyang harapan. Si Francesca Navarro po, ang babaeng magiging ina ng mga anak ko at magiging apo ninyo sa tuhod at talampakan. Magpapakarami po kami. Hindi lang 3, ikakalat kong apelido natin kaya dadamihan ko. Muling natawa si Nati. Mana talaga ito sa ama na puro kalokohan ang pinagsasabi sa matanda. Kung buhay lang ito, malamang nabatukan niya na si Brixton o nahambalos ng tukod niya. Aba, kasal na muna kuya bago ang pagpaparami. Si Gavi na may tangay na sandwich ang bibig. Hindi niya na nakayanan ng gutom na nararamdaman na hinayaan lang naman ng magulang. Huwag ka nga makialam, mamaya pang turn mo. Mga agaw ka talaga ng spotlight. Kuhang-kuha mo ugali ni Nixie eh. Alam mo Gavi, siya talagang kapatid mo, hindi kami. Napakurap na si Gavi, salitang nilingon ng mga magulang nila. Ma'am, Dad, ayan na naman si Kuya sa isyong hindi niyo ako anak o. Parang batang sumbong nito. Ang tanda mo na, tapos naniniwala ka pa rin sa kasinungalingan ng kapatid mo. Si Gaston na natatawa na sa bangayan ng magkapatid. Nanatili namang tahimik na nagmamasid lang si Thor na hindi pa rin ubos ang hot chocolate niyang nagawa pang dalhin doon. Kung anak ka ni Tito Nick mo at ni Krisa, sa tingin mo hayaan nilang palakihin ka namin? Tigilan niyo na nga. Napuno ng tawanan ng loob ng Masaleo na yon, kasabay na unti-unting pangiti ng araw sa langit. Tahimik silang pinagmamasdan ni Seska na hindi makapaniwalang naroon siya. Kasama nila, masaya man ay may kirot sa kanyang puso. Nahiling niya na sana may pamilya rin siyang gaya ng kay Brixton, na matatawag na sariling sa kanya. Sumunod na nagbigay ng message si Gavi at pagkatapos naman ay si Thor. Matapos noon ay pinagsaluhan na nilang pagkain nilang dinala. Habang binabalikan ng masasaya nilang mga karanasan kasama si Doña Josefina. Kumuha rin sila ng ilang larawan ng tauna nilang ginagawa upang ipakita na rin sa ibang kapatid ni Gaston na nasa ibang bansa pa rin mga nakatira. Nangisan ni Gaston yon sa kanilang group chat ng magkakapatid. Nag-iwan siya ng note ng katabi ni Natalio ay ang kanilang magiging daughter-in-law ni Nati at invited sila sa kasal nila upang hindi na sila manghula kung sino yon. Kailan ang kasal nila? Sabihan mo kami nang maaga na makapaghanda. Uuwi kami ng bansa. Oo nga Gaston, mamaya niyan malapit na saka mo kami sasabihan. Hulyanin ka na eh. Pag-uusapan pa kung kailan, basta sasabihin ko kagad sa inyo kapag final na yon. Nakangiting reply ni Gaston sa mga nagtatanong na kapatid na nagawa pang ipakitang chat sa asawa. Hindi lang tayong excited, sila rin sobrang excited na. Muli pang tawa ng mahina ni Gaston. Hindi na sila gaanong nagtagal pa sa libingan. Matapos naligpitin ang kanilang mga dinala, ay nagpaalam na rin sila sa puntod ng matandang Donya. Sinabi nilang rason na kailangan bumaba na ng Maynila ni Brixton kasama si Seska dahil may trabaho itong kailangang asikasuhin. Iho, huwag mong kalimutang dumaan sa branch natin sa La Union ha. Surprise visit mo lang. Yes Dad, huwag kang mag-alala, nasa plano ko na yon. O siya, sige, mag-ingat kayo. Dinala na ng mga maid ang mga gamit na dadalhin ni Brixton at nilagay na yon sa likod ng sasakyan. May iba pang mga pinabili si Krisa sa hipag na si Brixton mismo magdadala dito. Baka makalimutan yung dumaan sa villa ng mga Navarro. Naroon ang gamit ni Seska. Si Nati matapos bigyan ng yakap ang dalawa na hinatid nilang mag-asawa sa garahin ng mansyon. Salamat po. Nahiya pa rin natura ni Seska sa kanila. Matapos nilang manggaling sa libingan, ay kinausap nilang mag-asawa si Seska na hindi kasama si Brixton. Hinayaan naman yun ni Natalio na nagsimula noong mag-impake ng mga dadali nila. Pinasalamatan lang nila si Seska sa pagmamahal nito kay Brixton. Muntik nang maiyak doon si Seska. Pinigilan niya lang ang sarili dahil sa iniisip na kahihiyan sa kaharap niya na mag-asawa. Iha, kami nang humihingi ng pasensya kung meron mang masakit at masasamang nagawa sa iyong panganay namin. Ngayong okay ng lahat, wag na sana kayo maghihiwalay pa. Pakiusap ni Nati na kinuha pang isang kamay ni Seska. Naantig pang puso doon ng babae.
Ako rin, humihingi ako ng pasensya dahil ibinuntun kong galit ko sa'yo noon. Batid kung wala ka namang kasalanan. Kalimutan na lang sana natin ang mga bagay na yun sa nakaraan. Ha? Magsimula tayong muli. I-enjoy lang natin ang buhay. Kung sakali na may problema ka kay Brixton, lumapit ka sa akin at ako ng kakastigo kay Natalio. Mula ngayon ay isa ka na sa anak namin. Huwag mong isipin na outsider ka sa aming pamilya, ha? Just tell me, nandito lang ako palagi. Salamat po, Mommy. Niyakap siya ni Nati na hindi na napigilan na pumatak ang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil masaya siyang nagawa niyang ilabas ang lahat ng hinanakit noon upang kalimutan. Sabihin mo kay Brixton na bagalan lang pagmamaneho ha. Kung napapagod na siya, pwede kayong tumigil na muna saglit sa gilid ng kalsada. Bakit kasi ayaw niyo pa magdala ng driver? Nilingon pa noon ni Nati si Gaston na nanatiling tahimik pa rin na pinagmamasdan sila. Animo ay humihingi siya ng opinyon sa asawa na wala namang plano magbigay dahil tahimik. Paalalahanan mo rin siya na kada weekend ay tumawag sa akin o kung hindi naman ay umakyat kayong dalawa dito. Hindi pa kami makakababa ng Maynila pero susubukan naming bumaba ng once a month para bisitahin kayong dalawa. I'll set a date with your mother and get things done. Kami nang bahalang mag-usap tungkol sa pagsiset ng magiging pamamanhikan namin. Okay? Pinunta na sila ni Brixton kung kaya naman natapos sa doon ang kanilang usapan. Mom, Dad, kailangan na naming umalis. Tatanghaliin na kami sa daan. Oo na, masyado ka nagmamadali. Bukas na kaya kayo umalis o kung hindi naman mag-chopper na lang kayo. Ipapahatid ko na lang ang sasakyan mo sa driver sa Maynila. Ayoko, Dad. Gusto ko mag-joyride kami ni Seska pababa at mahaba-habang oras. Teka lang, Natalio. Sinasabi ko lang naman dito sa fiancé mo na kapag inikinsal na kayo, ay magiging anak na rin namin siya. Kung kaya naman kailangan niya ng kalimutan ng masalimuot na nakaraan. Depensa ni Nati nang makitang nakaburo ng mga mata ni Brixton kay Seska. Namumulan ng mga mata ng babae kaya malamang iniisip ni Brixton na pinapaiyak niya. Lumapit pa si Nati sa bintana ng sasakyan kung nasaan si Brixton at kinatok pa yon. Natalio, make sure na kapag si Seska ang pinag-drive mo, hindi mo siya asarin ha? Tumawag kayo sa amin ng daddy mo kapag nasa office na kayo sa La Union. Yes, ma'am. Dad, aalis na kami. O siya, sige. Tango lang ni Gaston na lumapit na rin kung nasaan ang kanyang asawa. Dad, tingnan mo si Mami oh. Umiiyak na naman. Lantarang sumbong ni Brixton sa ama. Sama na kaya kayo sa amin sa Maynila para naman araw-araw nyo na kaming makikita. Lipat na kayo. Tumawa lang ang mag-asawa na hindi pinansin ang kalokohan ni Brixton. Hindi nila pwedeng gawin yon. Mapapabayaan ng mansyon ng mga Barcelo na ipinangako nila kay Doña Josefina. Naalagaan nila at ipamana pa nila sa mga susunod na henerasyon. Ayaw nilang masirang mansyon at mawalang presensya doon ng matanda. Saka mas fresh pa sa bagyong hangin. Alis na, akala ko ba nagmamadali kayo? Palo ni Nati sa isang balikat ng anak matapos na ilusot ang kamay niya sa nakabukas na bintana, banda ng anak. Dumaan sa villa ng mga Navarro ha? Sumaludo lang si Brixton matapos na tumawa ng malakas bago nagmaniobra na paalis ng garahe. Naiwan si Gaston at Nati na tinatanaw ang papalayong sasakyan ni Natalio. May lungkot sa kanilang mga mata ngunit anong magagawa nila? Ganun talaga, kailangan nilang hayaan ng mga anak na tahakin ang landas na sila lang. Nakahanda naman silang gumabay din. Ayos ka lang Natalia, akbay ni Gaston na may ngiti ng labing sinilip ang mukha ni Nati. Oo naman, ngayon naintindihan ko ng pakiramdam ni Mommy at Daddy. Kada aalis ako ng mansyon namin at aakyat na tayo noon ng Baguio. Ganito pala kalungkot. May gaan na rin kasi kung dati si Brixton lang. Ngayon alam ko na may mag-aalaga na kasi nariyan na si Seska. Walang imik na niyakap na ni Gaston ang asawa. Ganun talaga, nung una kasama pa natin sila. Habang lumalaki, hindi ka na nasanay. Sa bandang huli, sina Gavi at Tor naman ang bubukod sa atin. Balik tayo sa pagiging tayo lang ulit. Sinang-ayunan yun ni Nati na hindi naglaon ay nagaya ng pumasok ng mansyon. Ganun talaga, nagsimula tayo na tayong dalawa lang at magtatapos sa tayo lang ulit. Gaya ng plano, dinaanan ni na Brixton na Seska ang kanyang magagamit na naihanda na ni Cora. Nasa living room na yon ng villa. Nang dumating sila, binuhat na yon ni Conrad patungo ng sasakyan. Nauna nang bumaba ng Maynila, si Benedict noong nagdaang araw kung saan itong kasama ni Seska paakyat ng Baguio. Habang inaayos nila sa loob ng sasakyan, ang gamit ni Seska, nakayakap naman ito ng mahigpit kay Cora.
Matatagalan bago bumaba ang mag-asawa dahil lulubusin nila sa Baguio ang bakasyon ng kanilang anak na panganay na si Oscar. Kung kaya doon na muna silang mananatili. Na-discuss na rin naman yon ni Conrad at Cora kay Seska. Mag-iingat kayo. Tawag kayo kapag nasa Maynila na. Dadaan pa po kami ng La Union, Mom, Dad. Baka doon kami magpalipas ng gabi. Bukas pa kami makakarating ng Maynila. Sagot ni Seska na hindi na hiningan ng paliwanag ng mag-asawa. O sige, stay safe mga anak. Mabilis lang na naligo noon si Seska at nagpalit ng kanyang suot na damit. Basa pang kanyang buhok nang lumulan ng sasakyan na doon na lang niya tinuyo upang wag siyang magkasipon. Bakit ka umiiyak? Ayaw mo pa bang bumaba? Tanong ni Brixton nang makitang tahimik na paghikbi ni Seska sa front seat. Tinanggap ni Seskang inaabot niyang ply ng tissue na pamunas. Hindi sa ayaw ko pang bumaba. Ang dami lang kasing nangyari ngayong araw na parang ang bilis ng lahat. Hindi lang ako makapaniwala. Sa isang iglap, tanggap na ako ng family mo na buong akala ko hindi na mangyayari. Doon ako naiiyak. Hindi dahil sa ayoko pang bumaba. Paliwanag ni Seska na siyang tunay naman talaga. Noon pa lang kasi yun na nagsisink in sa kanya. Talaga? Pero gusto mong dito manirahan? Oo naman. Simple lang ang buhay dito kumpara sa Maynila na parang ang bilis ng araw. Sagot ni Seska na inihilig ng kanyang ulo sa isang braso ni Brixton. Napatuloy lang sa pagmamaneho. Huwag kang mag-alala. Kapag si Daddy hindi na kayang pumunta ng opisina namin dito sa loob pa ng ilang taon at ipinasa niya na sa akin, mapipilitan akong dito na rin manirahan. Willing ka namang sumama sa akin kung saan ako pipiliing manirahan, hindi ba? Saka magandang Baguio. Haplos pa ni Brixton sa isang pisngi ni Seska gamit ang isang palad niyang bumitaw sa manibela. Oo naman, as long as kasama kita. Kahit nasa bundok yan na malayo sa kabiasnan, sasama ako. Puno ng damdaming tugon ni Seska na malapad nang nagpangiti sa labi ni Brixton dahil sa kinikilig. Thank you, Seska. Saka sa tingin mo, papayag ako na hindi kita makasama? In your dreams. Kung saan ako naroon, malamang nandun ka rin. Hindi tayo pwedeng magkahiwalay. Nakangiti na pairap na lang si Seska. Malamang, hindi niya na magagawa pang tuparin ang pangako niya kay Benedict na sasama siya pabalik ng US. Sa palagay ni Seska, ay maintindihan naman yon ng manager niya. Saka hindi rin naman siya nito mapipilit kung ayaw niya. Idadahilan na lang din niyang magpapakasal na sila. Siya pa rin ang masusunod sa mga nais niya. 2 oras na nagmaneho si Brixton bago sila makarating ng La Union. Gaya ng bili ni Nati kay Seska, ay makailang beses na pinaalalahanan niyang fiancé na dahan-dahan lang sila sa pagmamaneho. Hindi naman umano sila nagmamadaling makarating sa pupuntahan, kaya hinay-hinay lang. Hindi kailangang nakikipagkarera sila sa kalsada. Bukas na tayong lumuwas? Tanong ni Brixton nang medyo gumugol ng ilang oras sa branch nila. Tinatamad na siyang magmaneho at gusto na lang nung humilata o marahil ay ayaw niya pang matapos ang araw na kasama niya si Seska. Dapit hapon na rin naman yon nang matapos siya sa pagbisita at medyo nakakaramdam na ng pagod. Ipinakita niya yon sa nobya nang pumayag ito. Alam niyang papayag naman ito dahil ayaw nitong mapahamak sila. Siyang nagmamaneho. Ano sa palagay mo, Seska? Pagod na rin ako. Gusto ko magpahinga na muna. Check-in tayo? Pinaliitan na siya ng mga mata ni Seska. Iba na kaagad ang iniisip niya sa huling sinabi ni Brixton. Hindi yun ang habol ko. Totoong gusto na magpahinga ng katawan ko. Paano kung bigla tayong... Oo na Natalyo, wala naman akong ibang sinabi ah. Napaka-defensive mo talaga. Humalakak pa si Seska na alam sa kanyang sarili. Nasasuportahan naman kahit na ano pang magiging desisyon ni Brixton. Naghanap sila ng hotel kung saan sila nag-check-in at planong magpalipas ng gabi. Nagpa-deliver lang din sila ng pagkain sa loob ng silid. Hindi sila lumabas. Nanatili silang magkayakap habang nanonood ng palabas sa TV. Nakapatong ang ulo ni Seska sa isang balikat ni Brixton. Panakanak ang inaamoy ang leg ng lalaki na tila sinusubukan kung mapipigtas ang pasensya niya dahil silang dalawa lang. Bagay na pinanindigan ni Brixton kahit pa naguhumiyaw ng kanyang isipan na miss na niyang katawan ni Seska. Hindi rin nila kinalimutan ipaalam sa mga magulang nila ang naging desisyon nila. Mabuti bangat ba kung mapano pa kayo sa daan? Parehong komento ng pamilya nila na hindi na matagal kinausap. Tanghali na rin silang nakaalis ng La Union. Kinabukasan dahil tanghali na silang nagising na dalawa, masyadong napasarap ang kanilang tulog kahit pa hindi na rin gaanong nagpuyat. Inihinto ni Brixton ang kanyang sasakyan sa ibaba ng lumang apartment ni Seska.
at tinulungan itong bitbitin ang mga dala niya mula sa Baguio. Hindi niya hinayaang magbitbit si Seska ng kahit alin doon, kung kaya naman nakailang balik sa ibaba si Brixton dahil mabigat doon ang iba. Naghihintay lang si Seska sa may pintuan sa kanyang bawat pagbabalik. Kilala si Seska ng mga kapitbahay niya doon, kaya nung makita siya ng isa na naging kliyente ni Nixa ay hindi nito napigilan na magbigay ng komento, lalo pat nakita na naman niya si Brixton na nagtutungo na naman doon. Naisip na mukhang maayos pa rin ang kanilang relasyon hanggang sa sandaling yon. Kailan niyo planong magpakasal? Pasensya na kung masyado akong pakialamera. Maganda kasi magkaroon ng mga anak na bata pa para naman masubaybayan niyo. Talagang paglaki nila. Mukhang pareho naman kayong stable na. Ngiti lang naging sagot ni Seska sa kanya na nilingon na si Brixton habang namumulang mukha. Hindi niya alam kung kailan pero siguradong ikakasal sila ni Brixton. Doon sila papunta at wala nang iba pa. Hindi pa lang napag-uusapan yon. Tama po kayo, mabuti yung mas bata pa, may pamilya na. Pina-finalize na lang namin ang lahat at masiset ng petsa ng aming kasal na dalawa. Nakangiting sagot ni Brixton. Sanenyas na kay Seska na tumabi na siya sa pintuan ng unit. Iniisip pa rin ang tungkol sa kasal ay marahang sinunod ni Seska ang utos ni Brixton. Maingat pa niyang sinara ang pintuan. Nang mapansin niya ni Brixton ay nilapitan na siya ng babae at walang pakundangang hinalikan ng labi nito nang magising at mahimasmasan kung anong malalim nitong iniisip na para bang napaka-hirap noong hulaan at tarukin. Natalyo, bulalas kagad ni Seska na tila nagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ano bang iniisip mo? Sabi ko nauuhaw ako, una mo ko ng tubig. Pilit kinalas ni Seska ang mga braso nitong nakayakap sa katawan niya. Ngunit mukhang humigpit pa yon kaysa ang pakawalan siya. Naikulong na siya nito kaagad at ayaw pakawalan. Pinalakihan niya na ng mga mata si Brixton. Sabi nito hindi siya muling gagalawin hanggat hindi nangyayari ang kanilang kasal. Mukhang lulunukin ni Brixton ang sinabi niya. Paano kukuha ng tubig kung ayaw mo akong bitawan? Ilang gabing nagtabi sila ni Brixton na walang nangyari sa kanila. Ngunit ngayong nakababa na sila, bakit parang nakalimutan ni nitong kanyang pangako sa kanya? Ngumisi na doon si Brixton na muling inabot ang kanyang bibig. Parang mas gusto ko ng katawan mo kaysa sa tubig. Sa'yo ko mas nauuhaw. Kindat pa sa kanya ni Brixton, nanunokso. Pinong kinurot ni Seska sa tagiliran si Brixton. Hindi man lang ininda ng lalaki na para bang mas ginanahan pang paulit-ulit na halikan ng kanyang labi. Makailang beses pa nito yun na kinagat-kagat. Halata ng panggigigil sa kanya. Tara sa kwarto mo. Bulong ni Brixton sa kanyang tenga na nagpataas sa lahat ng balahibo sa katawan ni Seska. Hindi dahil sa takot kundi dahil yon sa excitement na sumipa sa kanyang kalamnan sa narinig. Magiging ipokrita siya kung hindi naapektuhan ng katawan niya ng mga halik nitong mas tumindi ang init. Ganun pa man problemadong nilagay ni Seska ang isang kamay sa balikat ni Brixton. Halos ayaw lumabas sa kanyang bibig ang malit niya noong boses. Natalyo, ayaw mo? Hindi na nakikita ko sa mga mata mo, huwag mo akong tanggihan. Alam kong gusto mo rin. Hindi na hinintay pa ni Brixton na magiging sagot niya at binuhat ng katawan ng nobya. Napairit na si Seska na sinipang mga paa nang ilabot pang kanyang buong katawan. Malaki ng mga hakbang na tinaluntod ng lalaking daan patungo sa kwarto ni Seska. Puno ng pagmamadali ang mga yabag niya. Matapos na maingat na ibaba sa ibabaw ng kanyang kama ay maingat niyang hinubaran ito ng damit, ngunit pinigilan pa rin siya ni Seska na nandidilat ng mga mata kay Brixton na nakangisi lang. Hindi pa doon na kontentong lalaki kung kaya naman inangkin niya ng labi nito. Ano ba Natalyo? Hindi na nagawa pang tapusin niyo ni Seska na nagawa ng daganan ni Brixton ng katawan niya gamit ang katawan nito. Nakalimutan ng napag-usapan nila at napalitan niyo ng munting mga ungol na humalay sa 4 na sulok ng silid nito. Hindi ka ba pagod sa pagmamaneho? Pagod, pero never ako mapapagod lalo na kung ikaw ang sasakyan ko. Pilyong tugon ni Brixton na nasa 3 beses ng kanilang pagniniig. Katawan na lang ni Seskang susuko kumpara kay Natalyo na animo ay walang kapaguran.